kung sino talaga si Dom. Napakabuti, napakabait, napaka-family-oriented, God-fearing. I think sobrang perfect. And I think he will be a good father. So we can see swerte ka. Swerte talaga. Lagi ko sinasabi yun sa mga post ko na ang swerte ko nga. talaga. Pag siniswerte ka nga naman, masasabi. Baby mo na ba bago kasal? Ano Hindi ba ko mo siya. na? Hindi, hindi, totoo. Totoo, Yung pwede baby, ba? pwedeng Baby mo ganon na na. open ka, okay ka. Walang problema sa Kay akin. Dominic, Sabi ko pwede nga, naman. Oo naman. Or wala kang trabaho or ano, wag na lang. I know it's going to be controversial when you say that because like of course it's always a choice. Pero kasi kawawa talaga yung bata eh. Anong ipapakain mo, anong idadamit mo, saan mo siya ititira, paano mo siya paaaralin, paano mo siya bubuhayin, at paano mo siya gagawing mabuting tao. So kung hindi ka ready doon at hindi handa yung katawan mo, yung utak mo para doon, magsasuffer ka, magsasuffer din yung anak mo. So, yun yung pinakamalaking realization ko siguro. Kasi dati, lagi ko yung sinasabi na, gusto ko maging mommy. Pero ang daming preparations. Yung realidad na kailangan mo talaga siyang paghandaan. Hindi siya desisyon lang. Pero do you still want to be a mom? I do, definitely. I just want to Makita yung start ng yung question mo kasi kung yung dahil sa movie anong bagong perspective, hindi ko alam kung kailan nag-start or nag-end kasi I'm of that age too. In fact, some might say overdue, diba? But so my thoughts on the matter have been ongoing, diba? And I'm still kind of trying to search for answers regarding that, but I also know that a lot of it also depends on the things around you, the situation you find yourself in, the people you meet. Do you have a partner? Don't you have a partner? Where are you in life? So I think yung pulot ko dito sa project na to and din sa discussion today is parang this movie is, yes, it's about having a baby, but it's also to me about the opposing forces all the time of taking control on the one hand and also of letting life happen to you. Sometimes it's just a good thing to take control, sometimes it's a good thing to let life happen to you. Sometimes also there's a thin line where you have to take control then. So I think yun yung take ko dito sa movie na to. And it takes a lot of maturity to say that, Rico. Okay? It shows a lot sa age mo now. Yung answer mo, which is, di ba, it's the experience, it's the maturity. So I hope so. Okay, before... At Na one yung- point in my life, Okay, explain. nasabi ko na yung butisin mo na. Kasi nga bata pa ako, gusto ko nang magkaroon ng baby. Bata pa ako. I grew up in a big family, 5 kami magkapatid, bunso ako, and I know the joy of having a lot of siblings around you. Pero yun nga, the maturity comes with the follow-up answer na, am I really ready? Or am I just, is this impulse? Diba? Talaga, pag bata ka, hindi mo pa ganun ka naiintindihan yung sitwasyon. Okay, may aso ka, pero hindi ibig sabihin nun kaya mo mag-alaga ng bata dahil lang marunong ka mag-alaga ng mga hayop, aso, pusa. It's a totally different thing. And yun nga, above anything else, you want this child or this person to be a good person. Right. To grow up a good person. So, buti na lang, hindi pa ako nabuntis. Buti na lang, kundi wala tayo dito ngayon. Baka nag-aalaga ako ng bata. Pero yeah, at one point in my life, I did say that, na gusto ko na magka-baby. Kahit maghiwalay kami ng partner ko na to, feeling ko kaya ko, na I think kaya ko naman talaga. Pero iba yung ready ka talaga. Iba yung talagang handa ka talaga. Rico, what if someone approaches you and baby daddy? No, like similar to Sue's answer, I think, well, first of all, ako, titong ama naman ako, no? To 6 girls now, sa mga anak ng mga kapatid ko. And I thoroughly enjoy that. And also, sa industry, I feel may outlet yung ano ba yun? Yung desire na maging parang father. May outlet ako sa industry from leading the Composers Society and also mentoring artists and
through the years. Pero I know how special it is to have your own. And yung joke, maraming beses na eh. Minsan sa mga kaibigan ko na, pagka umabot tayong ganitong age, tapos ikaw ganitong age, tayo na lang, mukhang maayos ka naman, matino ka naman kausap, matalino ka naman, mga ganyan. So, Anong response mo doon? hindi, minsan, game, gaganon kami, di ba? And then a few years later, babalita ko na, nagkaanak na. So, wala na nag-usap ko. So, hindi siya nangyari. And I always say that jokingly, but, you know, what they say, di ba, jokes are sometimes half meant. No? Sa akin, siguro, habang nag-advance ako sa years in life, yung pagka-half meant ko, nagiging more than half na. Tapos, yung mga joke ko, hindi na masyadong joke. But, I think, umabot na rin ako ng ganitong katagal and basically, I don't need it, right? So, if it does happen, I want it to be as close as possible to perfect. Parang ganun. Wow, thank you, Rico. Anybody from the cast na Like I said, matagal ko na siyang gustong mangyari for me. Parang sabi nga nila, pag tinatanong ako ano bang gusto ko pang mangyari sa buhay ko, parang nagawa ko na lahat, ang dami ko nang nagawa, pero gusto ko maging nanay. Gusto ko maging nanay na katulad ng nanay ko. Yun yung lagi kong sinasabi. But, yun nga, inevitable yung ticking time bomb na pagiging isang babae. Kailangan na siyang kilos at galaw, no, soon. Kung gusto natin may mangyari at may mabuong bata. Pero well, right now, I'm still busy working. Yeah. Pero kung ibibigay sa akin, why not? Yeah. I Pero will. ikaw yung type na okay lang sa'yo kahit hindi muna kayo magpakasal. Oo naman, ako, Magka-baby. ang hahanapin mo rin in a partner. Well, di ako katulad ni Sandy. Dati, naisip ko yun na baka kahit walang partner, baka kaya ko. Pero ngayon, mas, na ako, siguro depende sa kung sinong partner mo. At the moment. Makikita mo rin talaga yun at saka mas magbubukas pa yung isip at saka yung puso mo dun sa possibility na, wow, maybe nga, I can still form a beautiful family. Alam mo yun na. Pero if not, I think, yun nga, pipiliin mo pa rin yung tao na alam mo na kahit maghiwalay kayo o meron kayong hindi pagkakasunduan, dapat medyo may certainty ka din dun sa person that you want to do it with. Talaga. Kaya si Sandy, grabe na lang din yung screening niya kay Nico. Tinanong niya yung mga sakit sa pamilya. But hindi naman ako umabot sa sakit sa pamilya niyo, di ba? Hindi naman ganun. Pero ako, yung core talaga ng tao, yung hinahanap ko. Yung alam ko magiging mabuting tatay ito sa mga anak ko. Kahit na hindi kami mag-workout as a couple. Yeah. Yun, malaking factor yun. Yeah. But we all knew na may love ka, syempre. So, sa kanya man na gusto magkaanak, kay Dominic. Why not? Sana Yeah. ako ibibigay, di ba? Yeah. I think Dominic will be a very, very good father in the Yeah. future if he does want to have kids. Yeah. Okay. Rico, Salamat po sa tanong. Sinasabi ko kay Sue, nakabahan ako dito eh. Mas kabado pa ako dito kaysa pagka meron akong, let's say, major concert or malaking music event. Kasi po, as you all know, bihira ko pong gawin to and I feel, minsan di ko alam kung totoo ba nangyayari that, at this point in my life, ngayon pa ako magkakaroon ng lead role in a Regal movie. It's like, this morning, ginagano ko po yung sarili ko kasi I can't believe all of this is happening. So when you said, yung nga millions of views yung trailer, it's just unbelievable to me. I've done so many things in my career that I'm so grateful for. Maraming nalagpas-lagpasan na po lahat ng dreams ko eh. Ito po, I'll be honest, hindi ko po to dreaming at all. Tapos nangyayari sa akin. So, I'm just filled with so much yes. gratitude po. Pero syempre, may mga ginawa ka na rin movie projects before, di ba? Hindi naman to yung first, di ba? Opo, yun nga po eh. Usually, I'll be given very strong roles, pero hindi po yung ganito po na, ano ba sabihin to? Parang leading man, gano'n. This is kind of, I didn't expect this. Yeah. I would always be given
parang actors roles, yung mga characters na medyo edgy or pero ito po. So I'm very thankful po sa tiwala, Direk Eric, Sir Keith, and everyone. Yeah, at least kinabahan ka, natakot ka for the movie. Opo. Akala ko pa naman sasabihin mo natakot ka dahil may press con, baka matanong ka sa ex mo. Kasama po yung sa press con po, bihira po na ako mag-press con. So, opo, mga more than a decade na po yata yung last press con. Ayoko lang po magsalita ng yung magkamali. Kaya po may konting kapal. So, kinakabahan ka sa mga, including this, the press con. Hindi man kabado, pero hindi po ako ganun ka-familiar po kasi. Yeah, okay. So, and I know that you are all also wanting to do your jobs right, the best way. And I have such high respect po sa inyo because the industry, actually, we work together para, mag-stay afloat yung industry. I know these are the best of times for the industry, so I have such high respect for you and the others. Yeah. Ayoko lang po Yeah. Ang ganda lang sinabi mo, kaya mahiya ako magtanong about Maris. Direct, ikaw na lang. Wala po ba sinabi si Miss Rosel na magaling din po? Ay, hindi. Ay! Hindi ka na pinuli, sorry. Kasi Baka mamaya pa lang, baka mamaya. actually, ang text niya nga sa akin eto. Sabi niya, ay sorry, Eagle Baby rin pala si Tan Perez, naalala niya bigla. O, tanong kita. Pero yun, Tan, you came from the pageantry, no? Yes, po. Sa world of pageantry, di ba? Oo. Siyempre, may intriga ang pageant world, di ba? Pero mas may intriga ang showbiz. Are you ready? And anong pwede mong patunayan para or ipagmalaki para sabihin tama lang ang desisyon ng mag-inang Kid and Rosel Monteverde to get you as one of the newest Regal babies? Yes, so tanong kung ready na ako. Kind of, kasi kahit pa paano naman, nakaranas na akong mabasa. So, feeling ko medyo ready na rin ako sa criticisms, I guess. Pero to prove myself with Mr. Seven Sir Keith, actually, meron nga silang bagong binigay sa akin na their role for another project, which I'm really grateful talaga. So I guess what I can give them back is my passion, my dedication, my hard work, because I am a really goal-oriented person. But talagang pag may ginawa ko, gusto ko, ibibigay ko palagi yung best ko. And this time, I'll prove to them na tama yung decision nila because I'll really work hard for this po. Yeah, thank you, Tan. Thank you, MG. Goldwyn, wala po kayong picture doon, ha? Nakita ko na kayo. Ako po, nakakatawa po to kasi parang nung tinatanong po sa akin yung sa role, ang una ko po tanong, iiyak po ba dyan? Kasi pag sinabi pong may iiyak po, magtanong po agad ako. Kasi baka po magmukha po talaga akong tanga po dun. Pero nung sinabi po, hindi, light naman yung role mo dito, pero professional. Tapos nung nabanggit na Direk Eric yung magde-direct, nag-okay agad ako kasi si Direk Eric ay nakasama ko na po sa gag show. So alam ko, hindi po ko mababanggit ni Direk Eric kung may gagawin po na mukhang di ko naman kaya. So, ayun po. Masaya po ako dito, pero yung role ko po, kayo na po mag-judge kung paano po ako magiging doktora dito. Alright. Wala bang sample? How did you introduce yourself as a doctor? Wala po kasi akong white coat ngayon. Okay. Pero Kailangan niya. yun na po nagpapadoktora sa akin doon pag naka-coat na po ako. Ayun lang po yung difference. Thank you, Charun. Yeah, but we all knew na may love ka, syempre. So, sa kanya man na gusto magkaanak, kay Dominic. Why not? Sana ako ibibigyan, di ba? Yeah. I think Dominic will be a very, very good father in the Yeah. future if he does want to have kids. Okay, Rico, ka ng mga galing na artista, sobrang effortless, wala kang kailangan gawin. At with Direk Eric din, tinatanong ko siya, Direk, may kailangan pa akong gawin dito. Pero ayun, gusto ko lang maging natural as possible, maging isang malaking barkada. Kaya para sa career ko and sa craft ko, sobrang laking tulong palagi ng Regal sa akin. Kaya it's always a yes. Kung may mga ganong Opo, pero naman po, good Pay for fun the naman record. po yung
again, I don't take that seriously. I have the best fans in the world. They know how to be silly with me. A lot of times they even bully me and I let them bully me, and katuwaan lang po namin yan. Pero in real life po, nangyayari din po yung mga ganyang proposal. Pabiro din po. But, I'm gonna get serious here. Okay lang ba? Yes, sure. But I've seen a couple of very good friends of mine who have had many girlfriends, pero yung biggest heartbreak po nila, both 2 or 3 of them, was when they could not be with their kids. After nilayo sa kanila nung family, nung mother, because our laws here are very pro-mother, and maybe for good reason, that's another debate. But it's difficult for a man, if you want to be with your child, to put that in the hands of someone else if you're not married to them. And I take that very seriously. That's why probably wala pa akong anak din. That's one of the reasons I have to make sure yung partner ko and I are very aligned. This is difficult to be a male in a country with our laws. I've seen those friends of mine, their hearts crushed beyond any romantic heartbreak. Yung biggest heartbreak na nakita ko, natakot po ako doon. So, I want to make sure okay when I do it. But you're open to fatherhood and parenting. Parenting and fatherhood, definitely. I think I'm so prepared for it. In many ways, but in some ways, I still have a few things to fix. But I think if the right situation comes along, I think I'll be a great father. You wanna ask the rest of the males? Yeah, also. Okay, Matt? Okay. As in, out of the blue, nakakatawa, kausap ko pa yung best friend ko. Yes, meron kami project ni Rico, tuwa-tuwa ako, ganyan nga. Pagbaba ko ng mall, nandun si Rico. So sabi ko, grabe si Lord, he works in mysterious ways. And sa dami ng araw na makikita ko si Rico. In-approach na siya. Yun yung yes, we said hi. And tapos sabi ko, mag-work tayo together. Sabi ko, okay. I'm so excited. And the rest is history. Paano yung Now, love here we scene are. ninyo? Siyempre, di ba na-star siya ka patas may Nakakaba. Actually, hindi. Yung presensya lang kasi ni Rico, wala naman talaga siyang gini-give off na energy na kailangan mong mahila o ano. Pero kasi syempre kilala naman natin siya. Icon talaga si Rico. I'm very, very privileged when he said na nung nalaman niyang ako, pumayag siya. Ilang Kinilig takes ako, yan? syempre. Yung Alin, love yung- scene nyo or bed scene? Abangan niyo na lang. Ano bang mangyayari sa love scene? Nung nakatrabaho mo siya, ano yung mga na-discover mo about him? Kasi before parang seryosong Siyempre, singer. well, oo eh. But I know na umaate si Rico, napanood ko siya sa Lobo natin. Diba? Before, yeah, right, Napapanood ko na siya sa TV talaga. So, hindi bago sa akin at hindi ako nagulat na maarte pala siya. Alam ko na maarte talaga siya. Pero never ko sa buong buhay ko, sa buong filmography ko na na-imagine ko, I will be working with him in a rom-com project. As in, never in my wildest dreams. But yun nga, God works in mysterious ways and ginugulat niya tayo sa mga paraan na makakatulong sa pagkatao natin. Ito na, nakilala ko si Rico, lagi natin siyang inilalagay sa pedestal because he's a musical legend. You know? He's an icon. But nakita ko yung totoong tao na si Rico. So not for promo, talagang pwede ba maging baby maker or project baby si Rico? Kung Oh my wala gosh, ka. sobrang dami nagpe-presenta. I think ang daming, dun sa mga sinasabi natin, ang dami naming viewers dun sa mga ginagawa namin, ng mga trailer, nilalabas namin ng mga photos. As in, yung mga comments ng mga tao, gusto nilang maging si Sandy Montecillo. Gusto nilang malagay sa sitwasyon ni Sandy na, wow, may option ako, magpabuntis kay Rico Blanco. Diba? Pero nakakatawa. Pero I do think that he will be a great father if he chooses to be. Yun nga, sinasabi niya, tatay na din naman siya sa mga pamangkin niya. And, pero yun nga, iba pa rin pag sa'yo. But I think definitely magiging mabuti naman. So ganun tingin mo kung wala kayo ni Dominic, kung wala Ay, ka rin. hindi ko alam. Hindi ko niisip na wala si Dominic. First, banggit mo na how are you doing? Very good. Very, very good. We've been spending more time with our families. Like, with his family. Okay. Visited my mom also no Mother's Day.
So, I think it's going very, very well. Sobrang saya ko. Parang hindi pa ako naging ganito kasaya. Ever. So nakikita mo na pagkatagal pa yan, pwede mag-level up talaga. Sana. Pinipray ko yun. Siyempre, hindi naman tayo yun nga, hindi tayo pumapasok sa relasyon para lang, naghahanap tayo ng kasama sa buhay, ng partner, di ba? Ng matinong tao. And, grabe, kung kilala nyo lang talaga kung sino talaga si Dom. Napakabuti, napakabait, napaka-family oriented, God-fearing. I think sobrang perfect. And I think he will be a good father. So we can see swerte ka. Swerte talaga. Lagi ko sinasabi yun sa mga post ko na ang swerte ko talaga. Pag siniswerte ka nga naman, yun talaga yung nafe-feel ko. Talagang nag-thank you talaga ako kay Lord. As in, minsan pag nakatingin ako sa kanya, napapa-thank you Lord na lang talaga ako. Kasi, wow, grabe, hindi ko in-expect na at 30, almost 30 this year, makakahanap pa ako ng sobrang tino, sobrang mabait. Prayer ring ka naman dyan. Grabe, prayer reveal! Last question na lang po. Tingin ko naman, Mars, swerte naman din sa'yo. Ano yun, sorry? Swerte din naman siya sa'yo. Ay, thank you. Gusto ko naman din isipin yun. Pero I'm doing my best. Sabi ko nga parang, hindi ako sunod. Parang first time sa lahat ng mga naging relationships ko, parang, ako yung red flag Parang gano'n. Talaga? Hindi naman ako red flag. Pero alam mo yun, sa aming dalawa, ang bait niya talaga. Wala ka talagang masasabi. Baby mo na ba bago kasal? Ano Hindi ba ko mo siya. na? Hindi, totoo. Yung baby, Pwede ba? pwedeng ganon na Okay lang ako. open ka, okay Walang ka. problema sa Kay akin. Dominic, Sabi ko pwede nga, naman. Oo naman. Yun nga sabi ko, I think si Dom magiging mabuti siyang ama. Kaya maghiwalay kami. Kaya dahil nakikita ko how he is with his family. Yung mga pamangkin niya, sobrang mahal na yun. Actually, kahit na nga lang yung pakikitungo niya sa mga aso ko na parang niya talaga, yung love niya talaga. Nakikita ko na ang laki ng puso niya. At saka, ang buti-buti ng puso niya. And I would be more than happy. Kung, magka-project babe. Tsare, Ano mo na? How's your mom lang? Better